Ano po second part ng talk? Embracing the fiat of Mary as tool for transformation. Embracing the fiat of Mary as tool for transformation. What is the fiat? Be it done to me according to your word. Ano po? That is in Luke 1:38. Is considered a profound yes to everything, including the cross, because it was a total, irrevocable surrender to God's salvific plan, which she knew would involve suffering. Mahalaga po ito. Ano po? Mahalaga po ito. If you want to be part of the transformation, you must be willing to suffer. If you really want to be part of the transformation, you must be willing to suffer. You must be willing to be hated, whether you like it or not. You must be willing to be disagreed and looked down. This initial consent of Mary was not just a one-time agreement to become the mother of God, but a lifelong commitment to participate in her son's redemptive mission, which culminate in the Calvary. Hindi isang oo lang ito. Ano sabi ng Diyos? Let your yes be yes, let your no be no. Every time you say yes, you are saying no to others. The yes of Mary is not a one-time event, but a lifelong event. It is a yes to the cross. It is a yes to the cross. Unless we are willing to embrace the cross, there will be no real transformation. Pero pag pinag-usapan ng cross, ay nako, wala na. Number 1, the yes of Mary is an immediate total surrender. Is an immediate total surrender. We want to be transformed. We want to be an instrument of transformation. We have to surrender our will to God. It is an unconditional acceptance of God's will. She did not know all details of what lays ahead, but she trusted God completely. That's why you need to bring this into prayer. You want transformation? You want to be an instrument? When you say yes, are you willing to submit your will to God? And are you willing to accept the will of God in your life? Kaya nga ang problema natin mga Pilipino, mahilig lang tayong magsimula. Mahilig lang magsimula. At wala tayong kadalasang natatapos. Wala tayong natatapos. Ano po? Hindi. Hanggang huli. Diba? Binibiro ko yung mga kinakasal ko kasi pati yung pagsusuot ng singsing talagang kailangan may drama na. Nagkasal ako kailan lang. Kailangan may background. Ano po? Kailangan bang may background? Ano po? Eh siguro dahil nire-record, binibidyo yung pagsusuot ng singsing, kailangan may background. Ano po? Isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig, sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, sa kamatayan, mauna ka sana. Di ba? No? Karamihan gusto lang sarap, ayaw ng hirap. Ayaw ng hirap.
The yes is without condition. Saints are made saints not because they were great, but because they have totally given themselves to God. Second, that surrenders means you embrace the unknown. You embrace the unknown. By saying yes, Mary accepted the risk of her time, including potential social shame and the dangers of turbulent life, showing that her obedience was to God's plan rather than her own safety. Her own safety. Meron pong isang kaso before the 1986, hindi pa po ako pari noon, ano po? At yung isang pari, nakulong. At dinalaw siya ng kapwa pari. Ang tanong ng pari na dumalaw, bakit ka nakakulong? Ang sagot ng paring nakakulong, sabi niya, bakit hindi ka nakakulong? Bakit hindi ka nakakulong? Naku po ninyo? Tinatanong nung dumadalaw, bakit ka nakakulong? Hindi siya nagpaliwanag. Tinanong lang niya, ikaw, bakit ka nasa labas? Ba't hindi ka nakakulong? It's one way of saying, perhaps you have failed to make a stand. You have failed to make a stand. 1986 po yun, ano po? Mahalaga yun eh. Pag nag-yes kayo dito sa transformation na ito, it comes, number one, a total, unconditional acceptance, and you must be willing to embrace the unknown. As I've said earlier, the need for certainty will prevent us from embracing this call for transformation. Mahirap talaga. Ano po? Mahirap talaga. Yung sabihin mo lang na palalakihin mo ang iyong anak na mayroong pananampalataya sa Diyos. Sa simula lang yung maganda. Sa simula lang yung madali. Kasi pag nagsimula ng sumuway yung anak, ay mararamdaman mo na hindi pala gano'ng kadali. Hindi gano'ng kadali. Kaya nga, the second point is that Mary understood when she presented herself in the temple, Simeon, sabi niya, behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will be piercing through your own soul. Dahil ikaw ang ina ng batang ito, si Simeon ang nagsabi na magkakaroon ka ng punyal sa iyong mga puso. Sa iyong puso. Ano po? Sa madaling sabi, the suffering will not only be physical, it will be emotional, psychological, name it. The suffering will torment you into your deepest soul. Bubulabugin ka ng iyong desisyon. Kinumpisal ko na ito dati. Ano po? Dahil nung ako'y batang pari, na-chismis ako. Ano po? Palagi namang may chismis. Ano po? Palagi may chismis. Ang kinagalit ko,
ang nagkalat na chismis, pari. Sabi, gano'n ka, alam ko na yan. Ano po? Alam ko na yan. Pero yung pari ang nagkalat ng chismis, yun ang masakit. Kasi mas kapanipaniwala yun, pari, di ba ba? Talagang gano'n, di ba ba? At sinabi ko talaga yung Bishop Sok, pag nakita ko yung Bishop, sasagasaan ko yan. Talagang galit na galit ako. Alam niya, na-depress ako doon. Na-depress ako. Ayaw kong kumain, ayaw kong lumabas, ayaw kong makipag-usap, ayaw kong magmisa. Ano po? Pinipilit ko. What made me survive is I embrace the truth. Every time I hold the doorknob of my door, ang sinasabi ko lang, Lord, hindi ko naintindihan ang nangyayari. Because when you are depressed, you don't listen anymore. Pag depressed ka, hindi ka na nakikinig. Wala ka na iba pinapakinggan. Ano po? So, even my spiritual director would not even advise me. He would only ask, kumusta ka na? Kumusta ka na? He would not even tell me what to do. He would always just say, kumusta ka na? Ano po? And I think that was enough. But what made me survive is the truth. Every time I open my door, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, wala akong naintindihan ngayon. Except, alam mong mahal kita at alam kong mahal mo ako. Yun lang ang pinahawakan ko. Kasi, wala na akong alam. When I say wala na akong alam, I don't listen to reasons anymore. Mabuti na lang, hindi ko nakita si Father. Or else, nasa gasaan ko talaga. Kasi hindi ka na nangangatuwiran. Ano po? Ay, sabi lang ni Bishop Sok, let time be your judge. Alam niyo, napakadaling pakinggan nun. Let your time be your judge. Kasi hindi mo alam hanggang kailan, di po ba? Hanggang kailan akong depressed, hindi ko alam. Hanggang kailan ako magagalit, di ko alam. Nagmimisa ako, ang laman ng kalooban ko, galit, kahit ang pinipreach mo, love, forgiveness, kalokohan. Bakit? Hindi mo may sa buhay eh. Ha? Pag ikaw ay nasaktan, ang utak ayaw na mag-isip. Kaya nga, sinasabi ko yan sa inyo dati, there are things you can forgive, but you will never forget. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero sadyang hindi pwedeng limutin. Kasi nagkakamnesia ang utak, pero ang puso hindi. Nag-struggle ako doon. And after maybe 2 to 3 months, napatunayan na mali yung chismis. Ano po? Napatunayan na mali yung chismis. So, masayang-masaya ako. Ha? The road to recovery. Ano po? Masayang-masaya ka. Nung sinabi ko kay Bishop Sok, kita mo na. Di napahiya siya. Ang buti yung obispo naman, sabi naman niya, ito naman sabi niya, kung napatunayan mo na ikaw ay tama, dapat lang ikaw ay magsaya. Diba, Pero nung napatunayan mo na mali ang iyong kapatid na pari, wala kang dahilan para magsaya. Sabi ko, pambihira naman ito. It's one way of saying, you never take delight in the wrongs of others. You never take delight on the wrongs of others. That's the difficulty of embracing this faith. Kaya nga sabi ng Diyos, a tooth for a tooth, an eye for an eye.
Di po ba? Pero, ikaw, be forgiving. Be forgiving. Ano po? Embracing this faith will always link ourselves to suffering. Sometimes, sabi nga, it is a lifelong journey to Calvary. It's a lifelong journey to Calvary. Dahil ikaw ay butihing nanay, pinipilit mong baguhin ang iyong anak na may pagkukulang. Hindi mo alam kung hanggang kailan yan. Ang meron ka lang ay pananalig sa Diyos na darating ang araw, magbabagong buhay ang anak mo. Pero ang tanong ay kailan? Yan ang pinakamahirap na tanong. Kailan? Because pag sinabihan ka, in 3 years, you can suffer. Naintindihan po ninyo? Pag sinabing 5 years, kaya ko ito, 5 years. Nakuha po ninyo? Kasi, nakakaya mong i-anticipate. Pero hindi totoo. Nakwento ko na ito sa inyo, di po ba, no? Na tinatanong ko ang butihing Monsignor, paano ako makakaahon sa utang ng aking parokya? Ha? Na kung saan yung parokyang yon, unang-una ayaw ko ma-assign doon. Paano mo mamahalin yung parokyang ayaw mo? Di po ba, no? Seminarista pa lang ako, pinagdadasal ko, wag sana ako masan niya, wag sana ako masan niya. O talaga pinagdadasal ko, hindi ako magsisinungaling. I'm sure, maraming pari, ganun din, wag sana ako masan dyan, di ba ba, ano? Talagang, alam mo ang iyong kapasidad. Ang saya-saya ko na sa isang parokya. Tapos, tinawagan ka. Sabi sa iyo na obispo mo, masaya ka ba dyan? Opo, natural, di ba? Pinasasabi ng kardinal, lumipat ka daw doon. Sabi ko sa dami ng paglalagyan ko. Bakit doon? Sabi ko lang, bakit doon? Sabi ng kardinal. Diba? Tapos tahimik na ako. Tapos sabi niya, kumusta? Sagot mo lang, okay. Di po ba, no? Pero kung tinanong niyang, masaya ba ako? Nawala yung saya. Ayaw ko doon, ayaw nila sa akin. Ako yung paring tinawagan ng parokyang yun, sabi nila, kayo po si Father Dave? Opo. Nabalitaan po namin, kayo daw po ang ilalagay sa aming kura paroko. Alam ko na, sabi, sagot ko lang, talaga? Ano? Talaga? Opo. Yun po ang balita. Gusto lang po namin sabihin sa inyo, ayaw namin sa iyo. Ang kapal. Diba? Gusto ko sabihin, bakit? Gusto ko ba sa inyo? Diba? Sinusunod ko lang ang obispo ko. Diba? Dumating nga ako doon, di ako sinalubong eh. Walang nagbuhat ng gamit ko. Tapos, dahil kaibigan ko yung dating kura paroko, sabi niya sa akin, Dave, pwede ko bandalhin yung mga naipong ko? Sabi ko, sige po. Kasi yung lilipatan ko, mahirap din. Sige po. Hindi ko naman alam, inipon niya lahat. So, dinala niya lahat. Di po ba? Wala kang kama, wala kang lamesa, wala kang aircon. Ano po? Wala kang kaldero, pati toilet seat, dinala. Totoo yan. Sabi ko, pati ba naman toilet seat? Diba? Batang-batang pari ako. In 6 months, ginawa na akong kura paroko. In 6 months, can you imagine? In 6 months. Di syempre ramdam na ramdam mo, hindi po ba ano? Ayaw mo sa kanila, ayaw nila sa iyo. Di ba? May utang sila na napakalaki na ang collection mo ay 1850. Diba? Kinukwento ko, kailan matatapos ito? Paano kakainin ko?
Ang simbahan may mga electric pang hindi maandar. Bakit hindi matanggal? Kasi baka magalit yung nag-donate. Totoo yan. Habang nagmimisa ka, hindi nakaupo ang mga tao. Nasa labas yung ibang tao. Ilan lang nasa loob ng simbahan. Sabi ko, ano lang klase simbahan ito? Hindi napasok ang tao. Tinanong ko, ba't hindi ko kayo napasok? Alam mo, sagot sa akin ng mga tao, kasi po, baka po dumating ang nag-donate ng upuan, paalisin kami. Maynila, ganito ang pag-iisip. Kaya tininan ko yung mga upuan, may mga pangalan na. Sabi ko, sana sinabi nila kung kailan sila magsisimba para sa oras na hindi sila magsisimba, mayroon ibang pwedeng umupo. Maynila yan, Maynila. 1999. Manila, 1850 ang koleksyon. Kaya sabi ko, ang unang programa ko sa parokyang ito ay ipapauwi ko sa inyo yung mga upuan. Iuwi nyo. Binibigyan ko kayo ng isang buwan na iuwi nyo ng inyong mga upuan dahil magpapagawa ako ng bagong upuan para mga tao kahit sino ay pwedeng maupo. Nangutang ako. May utang na yung parokya. Nangutang pa ako. Oh. Di ba? At sabi ng mga mayayamak, tingnan natin. Wala naman siya pera. Wala naman. Akala niya, di ko siya kita ko siya. Di ba? Gusto ko sabihin, tingnan mo natin. Natatawa kayo kasi hindi naman, di ba? Akala niyo ang buhay ng pari, madali. Hindi! Maraming nagdadasal, mamatay kami. Totoo yan. Sometimes it's a lifelong journey to the Calvary when you say yes. When you say yes. Ano po? Nangutang ako. After 1 month, yun ang unang programa. Walang kumuha ng upuan. May mga karpenterong dumating. Sinumulan lang sirain yung mga upuan. Sigawan. Sabi, sinisira mga upuan natin. Sigawan. Sige, bahala kayo. Ano po? Hindi ako nalabas, baka ako'y barilin. Ano po? Gaya. After 1 week, pantay-pantay ng upuan. Kasi kanya-kanyang design eh. May mataas ang sandalan, may mababa. Pangit. Ano po? Yung may-ari po ng electric pan ito, pakiuwi na. Hindi na order. Ano pa? Tapos sabi, Father, may mga punding ilaw. Ang lakas nyo magsabing may punding ilaw. 1850 lang koleksyon natin. Wala akong pang-almusal. Di ba ba? Ano? Mabait ang Diyos. Yes, the yes, I know, comes with suffering. I know it will be a long life journey. But it also comes with the grace to sustain. Nakwento ko ito sa iba, na wala naman akong pampasahod. So, nakakita ko taong grasa na palakad-lakad sa harapan ng simbahan. Sabi ko, saan ka nakatira? Wala po, sa kalsada lang. Anong ginagawa mo? Wala po. Marunong ka maglinis ng simbahan? Marunong po. Gusto mong dito tumira, linisin mo ang simbahan? Opo. Sabi ko, bahala na kahit may sayad, di po ba, no? Isipin nyo, may sayad lang pwede kong bigyan, ano? Pinaligo ko. Binigyan ko ng damit. Pinagupitan ko, nagmukhang tao. Pwede na, di ba ba? Ang linis ng simbahan namin. Walang tigil ng kamamapyon. Walang tigil, wala talagang tigil, Naintindihan ba namin niya ang kanyang ginagawa? Hindi. Bakit, paano ko nalamang hindi niya naintindihan? May nag-deliver, umakyat sila sa altar. Sabi niya, doon sa nag-deliver, bow. Sabi nung nagdi-deliver, ba't magbabaw dyan? Basta nagbabaw dito. Naintindihan ba niya ang kanyang ginagawa? Hindi.
Pero masaya kami. Di po ba? Ano? Oh, hindi mo naman pwedeng patulan kasi may sayad siya. Pag pinatulan mo, pati ikaw may sayad. Di po ba? Pero mahalaga yon, mahalaga yon. Bakit mahalaga? Dahil wala akong pang-almusal. Ang kaya ko lang ay pandesal at kape. Pero isang umaga, meron kaming boiled egg. Sabi ko sa kanya, saan mo kinuha ang itlog? Boiled egg. Nilagang itlog. Ha? Sabi ko, saan mo kinuha ang itlog na ito? Ang sagot ba naman sa akin, bigay po ng mahal na birhen. Paano nyo kukontrahin yun? Sinong mahal na birhen? Yung birhen po natin. Talaga, opo. O, di, kainin mo. O. Kinabukasan, nagprito ng itlog. May itlog na naman. Saan mo kinuha ito? Bigay po ng mahal na birhen. Ha? Nakakadalawang araw tayong itlog ng birhen, di pa ba? No? Pangatlong araw, meron na naman. Sabi ko, galing ito sa mahal na birhen? Opo. Bukas, huwag mong kukunin ang itlog ng birhen. Ipakita mo muna sa akin. So pagkatapos magmisa, saan binibigay ng birhen ang itlog? Pumunta kami sa aming imahin. Itinaas niyang palda. May itlog. May itlog. Nangingilapot ako. Kasi pinagtatawanan ko siya. May itlog. Hindi ako makapaniwala. O sabi ko lang sa kanya, kukunin mo palagi, ha? Baka mapisa. Palagi kaming may itlog. Isang araw, nagtago ako sa choir loaf. Hindi ako umalis. Tinitingnan ko kung sino naglalagay ng itlog. Hindi ako nagtanghalian. Binantayan ko talaga kung sino naglalagay. Sa maghapong yon, di ko nahuli naglalagay ng itlog. Kinabukasan, may itlog na naman. Diba? Alangan naman naningitlog ang bere namin, di ba? At dahil nabalitaan nyo ng mga tao, dumami ang nagsisimba. Oh, dumami nagsisimba. Di ba? Dami nagsisimba. Ayun bang beren? Oh, yan, di ba? Kaya lang, ang hirap ng milagro. Itlog, di ba ba? Yung kung lumuluha ang birhen mo, madaling paniwalaan, di ba ba? Pero yung nangingitlog ang birhen mo. Di ba? Hindi ko may kwento sa kaparian. Tapos, nakita ko, dahil dumadami yung nagdidiboto sa mahal na birhen, nakita ko, may hikaw na yung birhen namin. Sabi ko, kung ano-anong ginagawa niya sa birhen, nagpapasalamat daw. At minsan, nabulaga ako dahil na magmimisa na ako, tinignan ko ang mahal na birhen, may shoulder bag. Dapat rosaryo, di po ba? No? May shoulder. Ay, nagalit ako. Kayo, kung ano-anong kalukuhan ginagawa niyo dyan, ha? Anong gagawin ko pag naglayas yan? May shoulder bag na. Di ba ba? No? Di ba? Kaya, pinalagyan ko na istante. Ano po? Nagalit ang mga tao kasi hindi na nahawakan. Hindi po ba? No? Kasi, naliligaw ka na sa pananampalataya. Di po ba? No? Yung ba, sabi ko, ito ba ang sagot sa kalbaryo ko sa parokyang ito? Hindi naman nababayaran ng utang. Ano sabi ng Monsignor? Ilakad mo ng paluhod sa Quiapo. Sabi ko, Monsignor, kailangan ko bang gawin yan? Sabi niya, gawin mo. Yan na lang ang hindi nagagawa ng mga pari ng parokyang yan. Bakit ako? Sabi, ikaw nandyan eh. Alam niyo, nilakad ko ng paluhod yun. Nagpunta ako sa Quiapo. Tiningnan ko.
Kung gaano kalayo. Sabi ko, kaya ko ito, kaya ko ito. Kaya ko ito. Ha? Para lang sa mga utang, kaya ko ito. Lumuhod ako. Tapos yung matanda sa katabi, sabi, Father! Naku, may nakakilala. Father! Lalakad kayo ng palod? Opo. Ha? Bakit nyo gagawin yan? Para saan? Para sa mga parokyano ko. Oh, sabi, ay, nakakaingit kayo, Father. Sana yung parish priest din namin. Sabihin mo sa kanya, Father, pwede bang isama niyo ang intensyon ko? Alam niya, ang yabang ko. Sabi ko, sumakay ka pa. Lakad. Nako, ang sakit pala. Ang sakit pala sa paa, sa hita, sa tuhod, sa puwet, sa bewang, sa likod. Ang sakit pala. Alam po ninyo, sabi ko, ang talino ng Diyos. May nakakilala. Di ba? Kung hindi ko ito matatapos, may magkukwento, hindi nakatapos yan. Di ba, ano? Kahiyaan na, kahiyaan. Noong una, nasa gitna ako. Maya-maya, pagdating sa kalahati, nangahawak ako. Sabi ko, Lord, kalimutan mo na lahat ng intensyon ko. Patapusin mo lang ako. Siguro nagtatawa ang Diyos. Ano po? Natapos ko naman. Kaya lang pagdating sa dulo, ang isang tanong, makakatayo pa ba ako? Kasi ang kasunod na chismis, nakatapos yan. Di na nakatayo. Di ba ba? So ang tagal ko, naka-ub-ub ako sa... Akala niya, umiiyak ako, pawis yun. Pawis, ha? Tapos, tumayo ako, nagpatumba ako para sa unang upuan. Doon ako, ay, ang tagal ko. Ha? Sabi ko talagang ito, ang hirap maging pari. Ano po? Pero, in 2.5 years, hindi tumatagal ang mga pari doon. In 2.5 years, nabayaran ko utang namin. Nabili ko ang lupa ng parokya. Ano po? Kasi squatter eh. Squatter. Nabili namin ang lupa ng parokya. Naparenovate ko ang simbahan. In 2.5 years, nag-iwan ako ng 1.2 million. Oh, di napawaw kayo, di ba ba? Ano ibig sabihin? Maaabot ko ba yun kung hindi ko niyapos yung kalbaryo? Sadyang kailangan may paghihirap. Kaya kung kayo nag-iisip na mayroong pagbabago sa Pilipinas, yun ang tanong. Kaya mo bang yapusin ang responsibilidad? That's the greatest question. That is the most difficult question. Are you willing to embrace the suffering? Diba? At least nakita ko yung bunga. Naku po ninyo. Bakit 2.5 years? Pagkatapos ko, ako'y masayang-masaya. Nakita ko yung magandang retablong pinagawa ko. Ano po? Tinitignan ko ang linis ng simbahan na dati ang dumi-dumi. Ang ayos ng upuan na dati iba't ibang hugis. Biglang nag-ring ang telepono. Sa 10 oras ng gabi, nag-ring ang telepono. At ang nasa kabilang linya ay ang butihing Bishop Sok. Sabi niya, Father Dave, kumusta ka? Masaya ka ba dyan? Sabi ko sa kanya, parang alam ko na yung tanong mong yan. Natawa siya. Sabi niya, pinasasabi ng kardinal, lumipat ka daw sa August 19, parang gano'n, August 19. Doon, sa San Antonio de Padua, sa Quezon City. Naku, alam ko, iniwan nyo ng pari eh. Dahil di sa utang.
Sabi ko, bakit ako? Di ba? Bakit ako? Sabi niya, kasi ikaw ang kaibigan ko. Ha? Ang sama mo, kaibigan. Sabi niya, tanggapin mo na. Para wala nang ibang maghirap. Kailangan ako. Tapos sabi ko, piyesta namin yun eh. Baka naman pwede mo extend. Sabi, sige, tanungin ko ang kardinal. Nandun ako, lumuluha ako sa harapan ng retablo. Sabi ko, ganito lang ba? Ganito lang. Nag-ring uli ang telepono, sabi niya, sige, end of the month. Ha? Ganun kabilis. Kaya nung nagpe-fiesta kami, hindi masaya. Umiyak ako eh. Ay, nagpapaalam na po ako sa inyo. Di ba? At yan ang kasunod na topic. Ano po yun? To be able to stand at the completion of your yes. To say yes is one thing. To be able to stand to your decision is another thing. Yung umuo ka, simula lang yun. Yung manatili ka at tapusin mo, ibang kwento yun. Nakuha po ninyo? The Stabat of Mary, let it be done to me according to your word, made Mary stand under the cross. Hindi lang yung oo, hindi lang yung naporsi mo kung ano yung mga mangyayari. Ang pinakamahirap sa isang ina ay makita mo ngayong anak na nagdurusa. Di po ba? Kaya nga yung tunay na nanay na nagmamahal, ano sabi niya? Sinasabi nila sa Diyos, Lord, ako na lang. Hinihingi ng nanay sa Diyos na yung sakit ng kanyang anak, sa kanya na lang. Because a mother is willing to suffer for their children. The fiat of Mary, if we want a transformation, we must be willing to suffer not only for ourselves, but even for the people you love. My dear friends, my dear brothers and sisters, there will be no transformation in our country if you are unable to love our country the way you love yourself. And that is the most difficult. That is the most difficult. Mahal ko ang aking pagkapari. Pero yung magdudusa ako dahil sa aking desisyon, nahirapan ako. Kasi hindi naman ganun kadali. Ano po? Hindi ganun kadali. A yes to the mothering of the church. At that cross, Jesus gave her to the world as a mother. Her acceptance, this role, is interpreted as a final yes to the pain of losing her son. Diba? Behold your mother. Mother, behold your son. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Being able to stand to your yes. To your yes. Will you be a mother who will nurture because out of your love? Gagawin mo ba yan? Pag mayroon kang naisip na dapat gawin, gagawin mo ba talaga yan hanggang matapos at makita mo ang iyong mga pangarap tungkol sa ating bayan? You have to ask yourself. As I tell you, madali lang yan sabihin. Fourth, ano po? The fiat of Mary is a total surrender. The fiat of Mary is linked to the suffering. The fiat of Mary made her stand till the end at the cross. The fiat of Mary
made Mary the new Eve. The new Eve. Paborito ko itong sabihin. Ang unang ina ay si Eva. Sinuway niya ang Diyos. Ang pangalawang ina ay si Maria. Sinunod niya ang Diyos. Kaya ang dating Eva ay naging Abe. Ang dating Eva ay naging Abe. Di po ba, ano? Ave Maria. Ang dating Eva, naging Abe. The new Eve. Obedience overcoming disobedience. At yan ang pinakamahirap ngayon. Yan ang pinakamahirap ngayon. Kahit ibang pari, ang tigas na ng ulo. Hindi mo mailipat. Kailangan pang konsultahin. Ano po? Naging pari ako sa panahon ng yumaong Jaime Cardinal Sin. Isang tawag lang. Diba? Sasabihin niya sa iyo, pagkamisan, 3:00 ng madaling araw. Isipin niyo, ang himbing ng tulog mo ng 3:00 ng madaling araw, magri-ring ang telepono mo. Siya lang yun. Kasi nagdadasal lang 3:00. Nagdadasal ng 3:00. Sabi, hello? Alam mo naman ang boses. Father Dave, I was thinking of you. Pero, most probably, talaga sigurong iniisip ka niya kasi ikaw tinawagan, di po ba? No? Pag tinawagan niya, sabi na, I was thinking of you. I want you to transfer to this parish tomorrow. Ganon siya. Tomorrow. You're 9 minutes. Ha? Hindi ka na makakatulog nun. Tomorrow na eh. I have a mass. After your mass. Ano yung mga ibang pari? Sasabihin niya, you're 9 minutes. Thank you. But can I pray about it? Diba na? Ganda sagot doon. Can I pray about it? Alam mo ang sagot ng kardinal? Oh, that's very good. You pray, but you transfer. Why? Because you promise obedience to me and to my successor. Diba? Kaya sabi ni St. Thomas of Aquinas, you can never be wrong in obedience. You can never be wrong in obedience. And because of that, the fiat of Mary becomes a cooperation with the redemption. She is not the Redeemer. She is not a co-redemptrix. Mali po yung term na yon. Binago na po yon. She is only the Mother of God who plays a special role in our own redemption. Hindi tayo magbabago ng Pilipinas. Pero kung tatanggapin natin ang responsibilidad, magiging bahagi tayo ng pagbabago ng bansang ito. Naintindihan po ninyo? Hindi tayo magbabago. But if you will embrace the responsibility, you will know that you are a part of the transformation of our country. Of our country. And fifth, the fiat of Mary must be the model of our Christian life. We go back to Mary. We go back to Mary. Sabi ko nga kahapon, 2 important devotions that we should have. If you want to be holy, 2 important devotions. Devotion to Our Lady and devotion to Saint Joseph. 2 important devotions. To Our Lady and to Saint Joseph.
If you pray the rosary, praying the rosary, seriously, intently, praying with the intentions, hindi yung pampatulog. Hindi po ba, no? Kasabi, maraming nag-rosaryo para lang makatulog. Kaya 3 misteryo pa lang, nahulog ng rosaryo kasi nakatulog na. Hindi po ba, no? If you pray the rosary, then you know that you will be praying the words what? That by meditating in this mystery, we may imitate what it contains and obtain what it promised. That's the seriousness of the rosary. That we may imitate what it contains, the fiat of Mary, and that we may obtain what it promised. A very good devotion. It helps us to say our yes to God and point our fingers to God, telling people, do whatever He tells you. A good mother would tell her children, pointing her finger to Jesus, do whatever He tells you. Yun ang kahalagaan ng debosyon sa mahal na Birhen. Ano po? Hindi lang yung nobina, hindi lang yung dasal ka ng dasal, hindi lang yung triduum. That you imitate what it contains so that you may obtain what it promised. Saint Joseph, the protector of Our Lady, you don't have to say a word. Show it. Protect our country. You want to be part of the transformation? Learn to protect the integrity of our country. Learn to protect the integrity of our country. Surrendering our own crosses, Mary's fiat inspired the faithful to say yes to God's will in their own lives, particularly when facing difficult situation or suffering. Siguro kung hindi ko natapos yung paglakad ko ng paluhod sa Quiapo, hanggang ngayon, mababagabag ako. Ano po? At least now, I can look back and say, natapos ko yan. Di ba, no? Kaya ibang pare, talagang naglakad ko, oo. Mahalaga yun na meron kayo nagagawa. Ano po? Because sometimes suffering is redemptive. Sometimes suffering, not all sufferings, but sometimes the suffering, especially because of our faith, is redemptive. She teaches that suffering, when united with God's plan, becomes a yes that brings life. A yes that brings life. I can look back at pag tinitingnan ko yung parokya na pinagdaanan ko, oo, nagdusa ako dyan. Pero alam ko ang nangyayari sa akin at anong nangyayari sa parokyang yan. Di ba ba, no? Because that is one of the most important thing. Not what you do, but what made you become. Not what you do, but what made you become. Anong nangyayari sa iyo? Natuto akong manalig sa Diyos. Kaya nung nalipat ako sa kasunod na parokyang may utang, confident na ako. Confident na ako. Kaya ko ito. Kaya ko ito. True enough. Inayos ko lang simbahan. Inayos ko lang ang utang. Inayos ko lang ang gulo. Pinagawa ko yung bagong retablo. Inimbitahan ko si Bishop Sok sa piyesta. Nakita niya yung retablo. Yung isang
Pedestal, nandun si San Antonio, yung isang pedestal, walang nakalagay. Sabi niya, ano ilalagay mo dyan? Bakit wala? Nag-iipon pa ako ng paggawa ng mahal na birhen. Ano sabi niya sa akin? Okay, pag nalagyan na ng birhen yan, lilipat na kita. Sabi ko, di na magkakabirhen yan, di na magkakabirhen. Di na magkakabirhen. Ano po? True enough, nakalimutan ko. Nilagyan ko ng birhen. Nakalimutan ko. Tuwan-tuwa ako, ang ganda ng birhen na nilagay. Happy ako. At nag-ring ang telepono ng breakfast. Nag-ring. Hindi si Bishop Sok ang kausap ko. Ang kardinal mismo. Ang sabi lang ni Bishop Sok, Dave, kausapin ka daw ng kardinal. Naku. Walang negotiation ito kasi siya na eh. Your Eminence, good morning. Father Dave! Oh, ganda lang to. Father Dave! Congratulations! Wow! Ano kaya? You are now the new prefect of discipline of Holy Apostles Senior Seminary. Thank you for accepting. Sabay babae ng telepono. Hindi ka mo lang nakapagsalita. Di ba? Tinext ko si Bishop Sok, what happened? Sabi niya, praying for you. Ay sinabi ko pa man din sa aking spiritual director, Father Ben, pag nilagay mo talaga ako sa seminaryo, mamamatay ako. Ay wala, hindi ako tinanong. Basta ako inilagay. Ano pa? So nilipat ako. Sabi ko sa spiritual director ko, Father Ben, mamamatay ako. Alam sagot niya sa akin, huwag kang mag-alala, ipalilibing kita. Because you do not know what your yes will come. The important is, you made a yes. Hindi naman talaga ako namatay. Yun ang pinakamahaba kong assignment. 15 years. 15 years. Ano pa? Kaya nung 2015, the Cardinal Chito Tagle called. Sabi niya, Dave, gusto ba magkaroon ng parokya? Opo. Alam mo, 15 years na ako dito eh. Opo. Saan mo gusto? Kahit saan. Di ba? Oh, binigyan ako ng parokya. Tuwan-tuwa ako. Ha? Nag-retreat pa ako. Sumama pa ako sa retreat ng mga pari sa Roma. Happy ako. After 15 years. Binigyan pa ako ng papal blessing as the new parish priest of this parish. Wow! Ganda. 4 days before the transfer, tumawag ang Cardinal Chito. Sabi niya, Dave, mayroon sana akong request. Naku. Ano po yun? Kasi yung parokya mo, mayroong may gusto. Ililipat kita sa iba. Gusto kong tanungin, sino yung walang hiyang pari na? Patawarin talaga ako. Ano po? Pero alam ko marami ng problema ang kardinal. Huwag mo nang dagdagan. Sabi, sige po. You have my obedience. Huh? Pero ang bigat ng kalooban ko noon. You have my obedience. Lahat sila nagtaka. Kasi naka-announce na kung saan ako. Bigla ako nalipat. Ano po? Sabi ko, saan po ako ilalagay? Santa Maria Goretti. Alam nyo, wala sa Google yun eh. Wala sa Waze. Hindi kilala. Ano po niya? Pupunta ka sa parokyang hindi kilala. Pagdating mo doon, ang unang sabi ng patron, ipakilala mo ako. Sabi ko sa kanya, di ka kita kilala eh. Di ka kita kilala. But because of the yes, something great happened.
Nagsimula ang online mass. Nalaman ng Roma na mayroong Santa Maria Goretti sa Maynila. Sinulatan pa ako, sinabihan pa ako, you're using the wrong image. Ha? Talaga? So, kindly send me the image. Pinadala sa akin yung image. Ha? Yung mayroong kutsilyo. So, nagpagawa pa ako ng imahin. Ano po? Ang ganda naman, di po ba, no? Oh. Papakilala mo. Tapos, nag-pandemic. Ay. Nag-pandemic. Pero kami nung panahon ng pandemic, kami lang ang nagmimisa. Kaya wala kayong magawa, pagtiyagaan ako. Di po ba, ano? Doon niyo ako nakilala kasi wala kayong magpipilian. Di po ba, ano? Oh. Nagmisa. Kami yung kauna-unahang nag-open ng communion outside the mass. Basta nag-online mass ka, pwede ka pumunta ng alas 10, mag-communion ka. Oh, kami yun. Kami yung kauna-unahan. Oh. Ang pinakamahirap ng sinabi ng Diyos, pakainin mo ang mga street dwellers. Wala kang koleksyon, pakakainin ko pa yan. And yet, the Lord provides. And yet, the Lord provides. From 50 to 100 to 150, hanggang umalis ako, 300. Aba, pinapakain namin lahat. Kahit hindi Katoliko. Yung mga iglesia, oh, yung mga Muslim, nakapila sila. Kailangan ko pang baguhin ang menu. Kasi hindi sila kumakain ng baboy. Sabi, wala po kayong iba? Ha? Ano pa lagay sa amin? Catering? Oh, di dalawa. Nagpapaluto. Kasi ang pinakamadaling ibaon sa pamilya, adobo. Di po ba, ano? Dadalhin mo yan sa pamilya mo, adobo. O di, adobong chicken. Mayroong adobong baboy. O, sinong di nakain ng chicken? O, sinong baboy? O, di ba? Isipin mo yan. Na-survive namin yun. Di ba? Na-survive. Kaya, nung dumating ang bagong kardinal, sinabihan ako ang una niyang kinausap. Kasi nilagay ko, where do you want to transfer? None. Sinong gusto mong papalit sa'yo? None. Bakit? Ayoko umalis eh. Ako na. Ay, pinatawag ako, come to Papa. Alam ko na kung bakit ako come to Papa. Ano ba? Ha? Breakfast yun. Nandun. Sa Arsobispado. Hindi ko nakain yung breakfast kasi alam ko, pagagalitan ako, hindi pa ba? No? Simple lang, tanong ng kardinal, sabi niya, alam mo Dave, pag pinagbigyan kita, magkakaproblema ko sa maraming pari. Oo nga naman, hindi pa ba? No? Oo nga naman. Ako yung nagpe-preach ng obedience, ako yung... Hindi, ako, sabi ko naman, Your Eminence, kung pwede lang naman. Pero kung ano po sasabihin nyo, syempre, malugod kong gagawin yan. Sinungaling. Ano po? Kaya sabi niya, nilalagay kita sa greenbelt. Alam niyo ang problema sa greenbelt? Walang kumbento. Walang titirhan. Ibig sabihin, walang kusina. Apo ninyo. Araw-araw kang uuwi, magbiyahe kang ganyan. Pag nagutom ka, gagastos ka. Walang libre. Tako po ninyo. It's about convenience. Di ba? Sabi ko, cross na naman, cross. Sabi ko lang, pwede po ba akong makitira sa seminaryo? Pinayagan naman ako. Opo, di ba? Pinayagan naman ako. 3 years na ako. 3 years. 6 years assignment, 3 more years. Naman ganun na. Di ba?
At least, sabi ko nga sa inyo, if you can anticipate it, regardless of the suffering, kaya mo yan. Di ba ba, no? Kaya mo yan. Kasi paiksi na ng paiksi. Ayaw ko ba doon? Well, matanda na ako. Gusto ko yung paggising mo, nandyan na lang. Di ba ba, no? But what is extraordinary in Greenbelt? We have a lab, a parish program supporting 479 poor parishes and contemplatives community in our country. 479. Binibigyan namin yan monthly allowance. Ang dating natatanggap ng mga parokya, 1.5. Kasama yung mga madre. Paano ka magsusurvive sa 1.5? Wala nang nabibili sa 1.5 niya. Di ba ba? No? But in spite of the 1.5 a month, 1.5 a month, plus Caritas Manila, plus ano, ang aming monthly na kailangan sa Greenbelt, 1.1 million a month. 1.1 million. I need to raise 1.1 million just for our apostolate. Dinagdagan ko, ang una kong dinagdagan, ang mga kombento from 1.5 to 5,000 kasi mga kombento ng mga madre, wala talagang pagkunan. Ano pa? So, yun ang unang ginawa. 1.5. Naging 1.1 million to 1.4 million a month. This year, we made the decision to increase the allocation for parishes from 1.5 to 2,000. Ang amin pong LAP ngayon, kailangan ko mag-raise ng 2 million a month for apostolate. Well, hindi naman ako sa nagmamayabang. Pero, tanong nyo sa parokya nyo, anong apostolate ng inyong parokya sa mahihirap? Kami lang ang merong apostolate for the poor, amounting constantly 2 million a month. Diba? 2 million. Bahagi yan sa pag-yes sa Diyos. You want to be part of the transformation? You must be willing to embrace the suffering. You must be willing to surrender to God, even the things you cannot imagine. You must be willing to stand till the end. Your obedience will help you become part of the transformation and hopefully, you know that the model we have is Mary, who never took the privilege of saying, I am the mother of God. She was never entitled to. She looked at it as a blessing, as a privilege, and never a right. In summary, alas 5 na, magmisa na tayo. The fiat of Mary was the courageous, trusting yes that sets the stage for the incarnation, knowing that the child she carried was destined to be the Savior who would suffer for humanity. My dear friends, my brothers and sisters, don't look at Lent that will end in the Calvary. Look at Lent through the eyes of an empty tomb. Not in the Calvary, looking at Jesus crucified, but at an empty tomb where Jesus has conquered death. May muling pagkabuhay. Kung aasahan natin ang Diyos na naging tapat noon, magiging tapat ngayon.
Amen? Meron po bang tanong? Oy, kuya, talagang kanina pa kayo naghahanda ng tanong, ha? You said something about Mary as co-redemptive. What is the new version? Yun pong sinabi ko po, kasi meron pong title na nakalagay co-redemptrix. Yan po ay kinorek dahil yung pong salipa ang ginagamit na, di po ba, no? Mediatrix of all graces. Ano po? Hindi po. Si Mary po ay mediatrix of all grace. Who is the grace? Jesus. He is not a co-redemptrix. Kasi ibig sabihin po ng co-redemptrix ay tagapagligtas. Hindi po. She is only the mother of the Redeemer. Ano po? So, kinokorek po yun. Mali po yung term na co-redemptrix. Ano po? Mali po yan. Okay? Po. Ano po nangyari Sa? sa mga belly na liit? Hindi nila tapos. Nag-dinner ako kanina. Nagmi-miracle pa ba? Parang sa akin natapos ang milagro eh. Kasi pinakulong ko eh. Kasi because of that, I feel na mali yung naging mali ang focus ng tao. Pag may milagro kasi, naiwan tayo sa milagro. Di po ba, ano? Oh, may healing kayo, di po ba, ano? Oh, baka maiwan kayo kay Father Momoy, di po ba, ano? Hindi siya nagpapagaling. Diyos ang nagpapagaling. Di po ba, ano? Kasi pag mayroong milagro, ang hinahabol natin, yung instrumento. Hindi yung sino talaga ang dahilan. Di ba ba, na? Sino talaga ang dahilan? Ha? Ngayon po, sikat na sikat. Si Saint Charbel, Mark Loeb, di ba? Talagang hinahabol. Ano po? Ang dami nagte-text sa akin, meron ka bang oil? Meron ka bang oil? Sabi ko, wala. Di ba ba, na? It's more about faith. It's more about faith because anything that draws you away from Christ is something wrong. Dapat Christocentric tayo. Ano po? Si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya. Ano po? Si Maria, wala siya. She only points her finger to Jesus, telling us, do whatever He tells you. Ano po? Pero, malungkot ako. Kasi nagpagawa ako ng tamang imahin. Talagang ni-research ko yun. Ano ba ang tamang imahin? Ano po? Yun ang nilagay ko sa altar. Ay dahil nabalitaan nga nila nagmimilagro, yung imahin ng yung tamang imahin, inilagay nila sa tabi. Yung birhen ko na iniwan ang nilagay sa gitna. Ay malungkot. Kasi hindi naman ikaw ang patron. Ano po? Hindi naman ikaw. Well, ganun talaga. Hindi na ako ang kura-paro ko, hindi po ba, ano? Pero malaking bagay yung tayong maniniwala. Maniniwala. Nung kami po ay nag-aaral ng college, kinumpisal ko na. Ano pa? Meron po kaming kasama sa boarding house. Nung gabi, nguy-nguy. Dahil masakit ang ngipin. Alam mo, hindi ka makatulog kasi nguy-nguy. Sabi ko, paano ka? Ay, sakit ng ngipin ko. Ay, nako. Walang magandang lalaki sa sakit ng ngipin. Ano po? Wala ka bang gamot? Wala. Wala pang 24 hours na mercury na. Sabi ko, meron akong gamot. Kaya lang, baka hindi mo kaya. Kasi sa akin nakareseta yon. Sabi niya, kahit na, try ko lang. Alam mo, masakit ba talaga?
masakit na masakit. Ha? So, kinuha yung gamot. Sabi niya, ang liit. Ay, matapang yan. Dalawahin mo. Talaga? O, baka mapahama ka. Hindi. Dinalawa ko. Ininom niya. After few minutes, nakatulog siya. Oh, nawala sakit ng ngipin. Kinabukasan, sabi niya, effective yung gamot. Ano yun? Wag na. Sige na. Pagdating ng hapon, kinukulit-uli ako, ano ba talaga yung gamot? Hindi kita titigilan. Sabi niya, kinumpisal ko na ito. Sabi ko, ito yung gamot. Ano? Pagtingin niya, Imodium. Imodium. Sabi niya, kaya pala hanggang ngayon, di pa ako nasi-CR. Alam mo? Ibig ko sabihin, mas makapangyarihan yung pananampalataya niya doon sa gamot kaysa sa gamot na binigay ko. Di ba ba? Ano? Oh, nakakagaling. Pagkamisan lang talaga, wala tayong pananampalataya. Ano po? Learn to believe. Learn to believe. Kaya nga, ang sabi, I believe, help me in my unbelief. There is hope if you are willing to participate as instrument of the transformation. This transformation entails not only prayer, but even sacrifice. Ano pa? Ba si Millard nagtatanong? Akala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan ko naman. Mother, I would like to thank you for giving us your Mother Mary as our model for Opo. the transformation. Very clear, no? And then of course, you've given us your personal transformative activities as a priest. Now, we are generally lay, and I would like to ask, what practical activities, no, as a lay person, that we can, the precedents that we can do so that we can completely join in the transformation of our country. Sa lay. Ang number one kanina, di ba? Begin by living a life of integrity. Ano pa? Life of integrity. Second, whether you like it or not, pray the rosary. Pray the rosary. That you imitate what it contains and obtain what it promised. That's basic. Pray the rosary. If you go to Fatima, ano po? If you go to Fatima, why do people walk on their knees? Ano po? Yung grabe ang haba nun. Di ko yung kaya. Inamin ko, di ko yung kaya. Ang haba talaga ng tiles na kung saan magsisimula ka sa imahe ng Santo Papa patungo doon sa simbahan. Ang haba nun. Ano po? Kung nakapunta na kayo doon, ha? Ang dami naglalakad ng paluhod doon. Minsan tinanong ko yung iba, why are you doing this? What are you asking from God? And I was amazed na ang sagot nila, I have nothing to ask. I'm doing this because we would like to say thank you to Our Lady. Ito nagpapasalamat na. Anong pinagpapasalamat nila? No single bomb was dropped in Portugal. No single bomb during World War. Diba? Isipin mo, pinagpapasalamat yun. They are praying. And because of praying the rosary, we all know that Russia was converted and people were converted. If the only thing we can do is to pray the rosary. Pero pray ha. Don't recite.
pray. Hindi yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, blessed are you, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the Hail Mary. Ay, hindi yun pagdarasal. Karera yung karera. Karera, ano po? Pray the rosary. And I always say this, sometimes you don't need to finish it. If the only way to pray for it is a mystery a day, do it. Do it. A mystery a day. Just meditate on the mystery. And I assure you, that prayer is more powerful than completing the rosary by mere completing it. Ano pa? Pray the rosary. Meron pa, tatay? Ano pa po? But I have two questions. Oh, dalawa na. Kanina, isa lang ha. What is the best argument on the statement that Mary is the mother of God? Anong contention nyo? Kasi po, meron akong fraternity friend. Oh. Hindi siya naniniwala. Sabi niya, hindi mother of God si Mary dahil beforehand nag-exist na si Jesus Christ as the Word of God. Ah. So marami akong sinabi pero hindi pa rin siya consistent. Ang tanong nyo doon, sino ang nanay mo? Yun po ang simpleng tanong. Sino ang nanay mo? Bakit siya ang nanay mo? Kasi siya ang nagluwal sa akin. Ang kasunod, nakita mo ba na ikaw niluwal ng nanay mo? May nakakitang iba. Di po ba, no? Hindi ikaw. Di po ba? Nakita niyo ba nanay niyo na lumalabas kayo sa... Wala naman, di po ba, no? Wala. Oh, naniniwala tayo na si Maria ang ina ni Jesus. Totoo po yung contention that Jesus was there even before time. Tama po yun. But we are talking about the incarnation, ang nagkatawang tao. For God to be human, He has to be born of a woman. Tao, ang pinag-uusapan nating tao. Naku po ninyo, the Council of Ephesus declares that Mary is the mother of God because for God to be human, He has to be born of a woman. At kita yun na lumabas si Jesus mula sa tiyan ni Maria. May saksi yun, may saksi. Di po ba, no? Wala lang yung kumadrona. Pero siguradong si Jose, nakita niya yun, di po ba, no? May saksi. Di ba? Tama po ba, kuya? O, anong pangalawang tanong? Pangalawa ko pong tanong, yung pong request ni Sister o Saint Lucia, Opo. na sinasabi ni Mama Mary, na please consecrate Russia to my Immaculate Heart. Opo. Ang alam ko po, Opo. ang kinonsecrate lang ay hindi Russia. The whole world and Russia were consecrated. Opo. Sabi ni Sister Lucia, no. The consecration should only be Russia should be consecrated. Pero ang nangyari po ngayon, kaalaman ko, hindi pa po nako-consecrate ang Russia. Ano po ba ang... Na-consecrate na po. Russia was consecrated. That's why Russia was converted. The conversion happens after the consecration. And after that, the late John Paul II, now saints, invited us to consecrate the whole world through Mary. Yes, because Russia was the first, ano po?
At alam lang po natin, polis si John Paul II. Polis. So, pag nakita po kami ni Saint Lucia, tatanong ko po, ano ba talaga? Ha? Kasi, marami na bang hindi nasusulat, di po ba, no? Ang mahalaga, nakita natin ang produkto. We now see what is happening. Ano po? Okay. 5:22. Ano po? Misa na tayo? 5:30. Ay, ano po, Tita Sabsi? May tanong pa kayo? Nabunot. Wala. Ito na lang, Tita Sabsi. Father, it said that it is hard that we have to do it, that we have to love our country like ourselves. Are there reasons why the Filipinos are being accused of not being nationalists Yes. compared to Koreans or Japanese? Tayo po ang tunay ay hindi tayo patriotic. Kulang tayo sa pagmamahal sa ating sariling bayan. Ano po? Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Sinasabi rin yan ng ibang tao sa ibang bansa. Ano po? You Filipinos don't love your country. Let us learn to love our country. Ano po? Let us learn to love our country. Kasi kung mahal natin, alam po ninyo, nakapunta naman kayo sa Japan, di po ba, no? Wala kayong makitang basurahan. Walang basurahan. Bakit? It was inculcated in the mind of the children that they should love their country. Magugulat ka. Yung kanilang creek, may koi. Ibig sabihin, ganong kalinis. Ganong kalinis. Pero pag pupunta ka sa Lukban, Quezon, makikita niyo yung creek, ang linis din. Ano po? Kasi mabilis ang agos ng tubig. Mabilis matapon yung basura. Inihulog, ano po? But if we can only really love our country, di ba? Wala. Pag red, stop. Pag green, go. Pag yellow, go faster. Di ba? Pag hinuli mo, hinuli yung driver. Oh, ba't kayo pumasok dito one way? Sorry po sir, sorry po sir. Hindi mo ba nakita yung sign na no entry? Nakita ko po. Ba't ka pumasok? Hindi ko po kayo nakita. Akala walang pulis. Magaling tayo mga tuwiran. Ano pa? Magaling tayo mga tuwiran. Pero malungkot na kwento. Kahit sa loob ng simbahan. Ano pa? Some people would come so entitled. Ha? Sasabihin niya, akin po yan. Diyan po talaga ako nakaupo. Kailan mo nabili ang upuan ng simbahan? Di po ba? Eh, kahit sa loob ng simbahan, ganyan ang pag-uugali natin eh. Di po ba? Ay. Kaya pag mayroon nga tayong kainan, patlak, patlak, patlak. Hindi lahat nagdadala. Pero may siplak. That's a mentality. That's a frame of mind. Naku po ninyo, kaya nga sabi ko kanina, kailangan ng conversion from the mind and from the heart. Ano po? Hindi yan overnight. Hindi yan overnight. Unless something really worse will happen. Ano pa?
something really worse. And I pray that it will not happen. I pray that it will not happen. Ano sabi niya? Sin no more or something worse might happen to you. I pray that God will remain merciful to us. In His own little way, we will be able to achieve our dreams. Ang bagong Pilipinas. Ayan na. Tumutugtog na po. Tanda ba? Mayroon ba tanong? Magmimisa pa po tayo. Oh, Father, meron po kayo nabanggit mo kanina na karaniwan or lahat ng mga public officials involved with the flood control are Catholics. Hindi naman. Hindi naman. Hindi rin naman. Ang sabi ko lang, karamihan, graduate ng Catholic school. Opo, Father. So, pwedeng hindi sila Catholic, pero graduate sila ng Catholic school. Yes, Father. Nevertheless, what went wrong with the institutions or our culture, or in our culture, given the fact that we are a Catholic country? What went wrong over the years? It's not the institution. It was the frame of mind. Ang sabi ko nga, tingnan niyo si Judas. Kasama niya si Jesus. Bakit kasama mo na ang Diyos, nagawa mo pang i-betray for 30 pieces of silver? Desisyon mo yon. Hindi yon desisyon ng Diyos. Walang pagkukulang ang Diyos sa kanya. Ang may problema, ang kanyang pag-iisip. Ano sabi? Sapagkat siya ay magnanakaw. He was a thief. Di po ba, no? Ito po siguro magandang challenge. How do you want to be remembered? How do you want to be remembered? It's a sad story. Every time the name Judas Iscariot is mentioned, it comes with a statement, the one who betrayed Jesus. How do you want to be remembered? So it is a personal choice. It is not about the institution. It's never about the country. It's about the frame of mind. Ano po? Maliwanag po ba? Ate, huli na, huli. Ay, malayo. This is not actually a question, but suggestions. Opo, welcome. Parents, especially mothers, as primary caregivers, are the first formators of children. Because of this crucial role, those who are or will become parents should undergo courses or seminars in child psychology, in addition to pre-K seminars. So yeah, that's one suggestion po. Side by side with pre-K, yung child psychology seminar. This is of utmost importance because the child's character is largely shaped by the values instilled at home. Many of the traumas experienced by children are caused directly or indirectly by their parents. In turn, these early experiences can influence behavior later in life. Some of the serious problems in our society, such as corruption and the DPWH issue, abuse and moral decline, may be traced in part to improper values formed during childhood. So, in short, I have two suggestions. Child psychology as part of the school curriculum and also side-by-side with pre-K na seminar. Pag kayo po umattend ng pre-K na sa CEPAM,
Center for Family Life, that is 1 week. Kasama po dyan ang child psychology. Ano po? Alam po ninyo, sa Pilipinas, pag sinabi mo umattend ng seminar, nako, hindi talaga na-attend. Ano po? Naghahanap ng dahilan. Ha? Pero, ito malaking pero. One time, I was watching opera and ang kanyang guest, yung mga victimizers. Victimizers. Pedophiles, ng rape, ano po, mga victimizers. And their thesis is that nagawa ko ito dahil ginawa ito sa akin. I am a victim of. So, kaya daw siya naging rapist kasi ni-rape siya. Kaya siya naging pedophile kasi ginalaw siya. Ano po? So, yun po ang thesis. Maawa kayo kasi talagang ang galing ng presentation. Pero ang twist ng forum is there were people in the guest, in the audience, who said, I was also raped, but I never turned out to be a rapist. I was also a victim, but I never became a pedophile. Ang ibig sabihin nun, decision mo yun. Decision mo yun. Ano po? Decision mo yun. Mahalaga, I think the children must be taught to be responsible. Responsible. Ano po? It's beyond child psychology. You must be raised as someone who is responsible. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ano po? Dapat hindi yung pinagtatakpan mong pagkakamali, itinatama mo ang pagkakamali. It's one way of raising your child to be responsible. Kasi ang tunay na kwento ay hindi yung ikaw ay nagkamali. Ang tunay na kwento ay anong natutunan mo sa iyong pagkakamali. Because whether you like it or not, we learn more wisdom in our mistakes than in our success. That's the real story. We learn more wisdom in our mistakes, in our failures, than in our success. You only need to ask the question, what should I learn from this experience? Hindi yung pinapalo lang ng bata. Hindi. Anong natutunan mo? Mahalaga yun eh. Kasi ibang matanda na, wala pa rin natututunan. Wala pa rin natututunan. Okay po? I hope tama na. Ano po? Once again, we thank our ladies and gentlemen.